Mga kapuso, tatlong bagyo ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo sa loob ng PAR, tinawag na Tropical Depression Neneng. Ang bagyong Neneng at isa pang bagyo ang humahatak sa habagat na nagpapaulan ngayon sa bansa. Tututukan natin yan dito sa Balitang Halik. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan. Water cannon, Busog na sa balita. dito sa Balitang Halik. Mga kapuso, magpapatuloy ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin po sa habagat. Bukod dyan, nakapalibot din sa bansa ang tatlong bagyo. Isa na riyan ang bagyong Neneng na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa mahigit 500 kilometro east-northeast ng Itbayat, Batanes. Isa itong tropical depression na may lakas na hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Base sa latest forecast ng Pag-asa, sa northern coast ng Taiwan, posibleng mag-landfall o dumaan malapit ang bagyo bukas ng hapon o gabi. Hindi na inaasahang lalakas pa ang bagyo. Sa halip, hihina po ito pagkatapos mag-landfall. May isa pang bagyo na bahagyang humahatak sa habagat. Namataan niyan mahigit 800 kilometro kanluran ng extreme northern Luzon. Inaasahang lalayo pa ito sa ating bansa. Sa susunod na linggo, posible namang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression na namataan mahigit 3,000 kilometro sa silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posibleng kumilos ang bagyo sa gilid ng PAR hanggang sa makalabas ulit ito. Pero inaasahan na hahatakin ito ang habagat. Sa ngayon, nagpapaulan pa rin ang habagat sa Luzon at Visayas habang mga local thunderstorm naman ang aasahan sa Mindanao. Umapaw ang Talayan Creek sa Quezon City kasunod ng malakas na buhos ng ulan sa Metro Manila ngayong araw. Ang iba pang detalye sa ulat on the spot ni Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Connie, muling nakaranas ng pagbaha ang bahagi ng Araneta Avenue pagkalampas ng Del Monte Avenue. Ito'y matapos ang malakas na buhos ng ulan kanina at pagsasailalim sa red warning level sa Metro Manila. Sa lakas ng ulan, umapaw ang Talayan Creek na naging dahilan upang bumaha sa bahagi ng Araneta Avenue. Nalubog din sa baha ang NS Amoranto Street dahil sa malakas na pag-ulan. Makalipas naman ng mahigit isang oras matapos na tumigil ang pag-ulan, unti-unti nang humuhupa ang tubig. Sa ngayon, hindi na umaapaw ang Talayan Creek dahil sa ginawang pagpapaandar sa tatlong mobile pump sa E. Rodriguez Sr. Avenue. Tuloy-tuloy na bumababa ang tubig sa bahagi ng Araneta Avenue pagkalampas ng Del Monte Avenue patungo ng Quezon Avenue. Samantala, sa monitoring naman ng Quezon City LGU hanggang kaninang alas 9:30 ng umaga hanggang ulo pa o 60 inches ang baha sa Barangay Damayan, partikular sa Dulo West Riverside area at Batibot Interior. Hanggang dibdib naman o 45 inches ang tubig sa West Riverside, kanto ng Pat Senador, habang nasa Baywang o 37 inches naman sa Matalahib, Santo Domingo. Connie? Maraming salamat Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Bilang kontrabaha, pinag-aaralan ng Department of Public Works and Highways ang pagtatayo ng detention basin sa Raha Sulaiman Park sa Maynila. May ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Rafi, sumisikat na ang araw dito sa Maynila pero kanina grabe ang buhos ng ulan na sinabayan ng malakas na hampas ng hangin. Kaya nagdulot ito ng pagbaha kabilang na dito sa Rojas Boulevard Service Road. At pati na rin sa Biak na Bato Street sa Quezon City. Kanina, Rafi, in-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Remedios Pumping Station at ang bahagi ng Taft Avenue sa may Santa Isabel College. At daing ni Dizon, Rafi, may 4 na main pumps ang DPWH sa Maynila na ilang buwan nang sira dahil sa bumabarang basura. Mas magastos at mas matagal daw ang pagkukumpuni sa mga pump. Kaya ipinag-utos din niya na magdagdag na ng pumps sa mga pumping station sa Maynila para may naka-standby sakali nga na masira ito. Plano rin ng DPWH na magtayo ng detention basin sa Raha Sulaiman Park na magkakaroon ng kapasidad na mahigit 3 million liters ng tubig. Isa pang gagawin ng DPWH, dodoblehin ang laki ng mga inlet ng mga drainage sa Metro Manila at lalagyan ng disenyo ng trash trap para hindi na nga bumara ang basura. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Dizon. Number one cause ng pagkasira ng pump,
hindi lang tubig ang nahihigop pati basura nahihigop. Pagka yung basura, lalo na yung mga malaking basura, pinasok yung pump, nasisira yung pump. Rafi, wala ng pag-ulan dito sa Maynila sa mga oras na ito pero hindi pa tuloy ang humuhupa ang pagbaha rito sa Rojas Boulevard Service Road. Kaya maingat na binabaybay ng mga motorista itong baha sa takot nga na tumirik sa gitna ng tubig. Nandito na rin yung mga tauhan ng DPWH para sa kanilang declogging operation sa mga drainage para mapabilis yung paghupa ng baha dito. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac. Bumaha rin po sa ilang kalsada sa Valenzuela at Malabon matapos bumuhos ang malalakas na ulan kagabi hanggang kaninang madaling araw. Sa Valenzuela, umapaw ang creek sa isang subdivision sa barangay Malinta, kaya binaha ang mga kalapit nitong kalsada. Bumaha rin po sa bahagi ng MacArthur Highway sa Valenzuela. Pinili ng ilang rider na lumusong kahit mataas ang baha. May iba naman na piniling huminto sa bangketa para hindi tumirik. Sa Malabon, umapaw po ang Letre Creek kaya binaha ang P. Aquino Avenue. Mataas din po ang baha sa Rizal Avenue kaya napilitan ng ilang rider na itulak ang kanilang mga motorsiklo. Bagaman sanay na, sinabi ng isang residente na nagsasawa na siya dahil paulit-ulit na lamang binabaha ang kanilang lugar. Ramdam din ang hagupit ng hanging habagat sa Occidental at Oriental Mindoro. Diyos ko po, Lord! Panginoong kumisos! Ay, lumaglag na nga po! Napahiyaw si Youth Cooper Mary Grace Comia nang bumagsak ang bahagi ng bahay na yan matapos gumuho ang tinitirikang lupa sa gilid ng Lawaan River sa barangay Poblasyon sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Nakuhanan din yan ng isa pang Youth Cooper, pati ang matinding ragasan ng tubig sa ilog. Kwento ni Mary Grace, 2 buwan pa lang natitirahan ng kanyang pamangkin at asawa nito ang bahay. Ligtas ang mag-asawa na kasalukuyang nakikituloy sa isa nilang kaanak. Sa bayan ng Mamburao, perwisyo ang dala ng hanggang dibdib na baha sa barangay Payumpon. Abot bewang naman ang tubig sa barangay Tangkalan. 8 residente ang sinagip ng mga otoridad. Humarang naman sa National Road doon ang 2 bumagsak na poste ng kuryente. Inaayos na yan ng Occidental Mindoro Electric Cooperative. Sa Puerto Galera, Oriental Mindoro naman, halos mag-zero visibility sa barangay Villaflor sa Puerto Galera, Oriental Mindoro dahil sa malalakas na agos ng tubig sa Tamarao Falls. Ayon kay Youth Cooper Jerason de Chavez, kilalang tourist attraction ng Talon na lumalakas ang agos tuwing walang tigil ang pag-ulan. Rumagasa naman ang kulay putik na baha sa White Beach na nakuha na ni Youth Cooper Nicole Sore at Ruin Julius. Sabi ni Nicole, maraming residente ang lumikas sa mas mataas na lugar dahil sa masamang panahon. Inalalay naman ng Provincial DRRMO ang mga stranded na pasaherong tumatawid sa kalsada sa Barangay Bukayaw sa Calapan. Mahigit 50 landslide na ang naiulat sa Cordillera Region dahil sa masamang panahon at inaasahang tatagal pa hanggang weekend ang pagulan doon dahil sa bagyong Neneng. May ulat on the spot si Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Cindy? Rafi, maiinang pagulan ang nararanasan ngayon dito sa probinsya ng Benguet. Gayunman, asahan pa rin ang pabugso-bugsong malakas na pagulan na dala nitong localized thunderstorms. Patuloy na nararanasan ang masamang panahon sa ilang lugar sa Cordillera, partikular sa Baguio City at Benguet, dahil pa rin sa southwest monsoon o habagat. Pero ayon sa Pag-asa, mas mahina ang mga mararanasang pag-ulan ngayon kumpara sa mga naranasan noong mga nakaraang linggo. Dahil sa epekto ng bagyong Neneng, magpapatuloy ang mga pag-uulan hanggang sa weekend. Dahil dito, pinangangambahan pa rin ang mga insidente ng landslide dahil sa saturated na ang lupa sa maraming bahagi ng kabundukan sa probinsya. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau Cordillera, 54 na ang reported landslide sa rehiyon, karamihan na itala sa Benguet. Naka-red alert status ang Operation Center ng MGB sa ilalim ng Department of Environmental and Natural Resources upang bantayan ang lahat ng mga landslide susceptible areas. 90% daw kasi at ng land area sa rehiyon ay may tsansa ng pagguho lalo ngayong walang tigil ang pag-uulan. Nakadeploy na ang kanilang 24/7 quick response teams. Nagpapatuloy ang koordinasyon sa disaster response ng Office of the Civil Defense Cordillera sa lahat ng mga tanggapan ng ahensya.
Rafi, maliban sa flooding at landslide incidents, isa rin sa mahigpit ngayon na binabantayan ng MGB itong mga secondary hazards. Kabilang dito, itong pagguho ng lupa kung saan nababarahan nito yung daloy ng mga ilog. Magkakaroon kasi ng tinatawag natin na temporary damming o yung pag-ipon ng tubig. At kung sakali man na mabuwag ito o kaya ay umapaw yung ilog, ay magkakaroon o magdudulot ito ng flash flood sa ilang mga lugar. Payo ng RDRRMC, manatili pa rin maging alerto lalo na itong 633 na landslide at flood-prone barangay sa Cordillera. Rafi. Maraming salamat, Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Nasawi ang isang padre de pamilya sa Caloocan matapos matumba sa abot dibdib na baha. Ang biktima nagpanik daw sa kasagsagaan ng pagbaha at hinihinalang inatake sa puso. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Meron kayo dito to rescue! Bangka! Dali! Sasakyan! Isinakay sa upuan para ma-rescue sa baha ang isang lalaking natagpuan nilang nakalubog sa tubig na walang malay. 10 lalaki ang nagtulong-tulong magbuhat. Pero pahirapan ng rescue dahil sa lubong sa rumaragasang baha ang direksyon nila palabas. Pagdating ng rescue boat ng Barangay 32 Caloocan, inilipat na ang biktima. Inabot pa ng kalahating oras bago ito nakarating sa ospital. Hindi na siya umabot ng buhay. Nagdadalamhati ngayon ang pamilya ng 58 anyos na si Ronaldo Cruz. Sabi ng kanyang kaanak, nagpanik sa baha ang kanilang padre de pamilya, inatake sa puso at natumba sa hanggang dibdib na baha. Nervyoso po si Papay. So siguro kahit naman po heart attack yun, siguro po mas nabigyan ng chance yung father ko kung walang baha po nung time na yun. Kasi mas magiging accessible po yung daan ng mas mabilis papunta sa ospital po. Anila, lumabas ng bahay si Ronaldo para patayin ang circuit breaker. Hanggang dibdib po ang baha po ron sa kanila. Tinis na rin po ng mga doktor na tinubuhan na at marami hong tubig na nakuha sa kanyang katawan. Hinabot daw ng lagpas tao at rumaragasa yung baha na naranasan nila rito. Ang panawagan ngayon ng mga residente, sana raw may maayos na flood control, gumaganang flood control na maitayo dito sa kanilang barangay para masolusyonan na yung kanilang problema. Yung sa flood control project na dapat yung mga nakaalat talaga na budget doon talagang ginagamit or ginagastos ng tama para maiwasan yung mga ganitong senaryo po kasi may mga buhay po na nakataya rin. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Ito na ang mabibilis na balita. Sumalpok at sumampa ang isang kotse sa Center Island sa Visayas Avenue sa Quezon City. Ligtas naman ang driver dahil sa airbag ng sasakyan. Aminado ang driver na nakatulog siya habang nagmamaneho. Iniimbestigahan pa ang aksidente. Sa Quezon City pa rin, mahigit 2 araw nang hindi nadaraanan ng mga motorista ang bahagi ng panulukan ng Scout Albano at Panay Avenue. Dulot pa rin niya ng natumbang puno ng sampalok noong linggo ng hapon. Nadamay kasi sa pagtumba nito ang 2 poste ng kuryente, kaya lumundo ang mga kawad. Nilagyan ng tukod na suporta ang mga poste. Nilagyan din ng harang at binabantayan ng mga otoridad ang lugar. Matatapos na raw ngayong taon ang Flood Control Master Plan para sa Metro Manila. Pero sabi ng Department of Public Works and Highways, hindi mabilisan ang epekto niyan at hindi kaagad tuluyang mawawala ang kabi-kabilang pagbaha sa Metro Manila at ilang probinsya. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Isang Espanya Boulevard sa Maynila, sa mga kalsada nagbistulang dagat at ilang oras na hindi nadaanan bunsod ng di pangkaraniwang dami ng bumuhos sa ulan. Ang problema raw kasi, 19 kopong-kopong pa ng ginawa mga drainage dyan at sadyang hindi na kaya ang dami ng buhos ng tubig sa lugar. Meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso sa tatapon sa mga estero natin papuntang Pasig River, no, sa Maynila, no. So sisimulan na natin yan ngayong September. Pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year. Isa pang plano na malaki maitutulong sana, ang mga detention basin kung tawagin, na pansamantalang imbaka ng tubig para hindi bigla ang umapaw sa mga komunidad ang tubig ulan. May iba pang planong itayo at ay mga riyan kasama na sa pinondohan sa 2027 budget. Pero agad na nilinaw ng DPWH ang mga ganitong solusyon, hindi parang magic na sa isang iglap ay mawawala ng problema sa mga pagbaha. Unti-unti, dahan-dahan,
Yan lang ang kaya ipangako ng DPWH. Tulad halimbawa sa Araneta at E. Rodriguez Avenue. Oo, at binaha pa rin. Pero dahil daw sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno, medyo nakikita na raw ang epekto. In previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Sa Camanava o ang Caloocan, Malabon, Valenzuela area, dating bahain pero ngayon nakikitaan na raw ng kabawasan ang mga pagbaha o sa ibang lugar nga ay hindi na binabaha. Dahil daw yan sa pagpapagana ng 6 na pumping station, pag-aayos sa mga butas ng mga dike at pagkumpuni sa navigational gate. Ang mga maliliit na hakbang na yan balak daw gawin sa iba't ibang lugar, hindi lang sa Metro Manila. Meron pang ang pag-uusapang dam na pwedeng itayo ng DPWH at ng National Irrigation Administration sa Pampanga at Marikina, mga lugar kung saan problema ang pagbaha. Ang lahat ng ito, sumusunod naman daw sa isang flood control master plan na matatapos na raw ngayong taon. Pero utos daw kasi ng Pangulo, agarang aksyon at koordinasyon sa lokal na pamahalaan. Siyempre, kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay Pero habang hindi nakukumpleto at naisasagawa ang mga plano para pigilan ang malawakang pagbaha, tanggap ng mga ahensya ng pamahalaan ang galit at puna mula sa publiko sa mga palpak at mga ninakaw na pondo para sa flood control. There's really nothing to celebrate. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Di ba? Sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Di ba? Tama lang yun Pero kailangan, isa-isay nating aayusin yung mga problemang dekada na ang binigang. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA News. Mainit na balita, nakataas ngayon ang red heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado ang Bataan at ilang panig ng Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Asahan po ang matinding pagbaha. May matinding banta rin ng pagguho ng lupa sa gitna ng matitinding ulan. Maiging sundin ang agad ng mga otoridad kung kayo ay pinalilikas na. Orange rainfall warning naman dito sa Metro Manila at ilang pang bahagi ng Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Laguna at Rizal. Nagbabadya o patuloy ang pagbaha sa mabababang lugar at malapit sa daluyan ng tubig. May banta rin ng pagguho ng lupa. Nasa yellow rainfall warning naman ang ilang panig ng Nueva Ecija, Rizal, Laguna, Bulacan at Batangas. Posible po ang pagbaha sa mabababang lugar at malapit sa daluyan ng tubig sa gitna ng malalakas na ulan. Tatagal ang red, orange at yellow rainfall warnings hanggang alas 2 mamayang hapon. Samantala, walang klase sa lahat ng antas sa buong Zamboanga City ngayong araw para ipagluksa ang 2 estudyanteng namatay sa pamamaril sa isang eskwelahan doon. Namatay ang isang grade 10 student at ang namaril na grade 8 student. Bukod sa kanila, may 6 na estudyante pang sugatan. Ayon sa Bureau of Customs, ang isa sa mga baril na ginamit ng namaril ay service firearm ng kanyang ama na Customs Police ng Port of Zamboanga. Sinibak na po siya sa pwesto. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Olaso na patuloy ang investigasyon sa motibo sa pamamaril. Panawagan din niya sa publiko na maging sensitibo sa nangyari at huwag nang magpakalat pa ng maling impormasyon. Umapali rin siya ng tulong sa national government. Nauna nang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang masusing investigasyon sa pamamaril. Wala tayong ma-blame dito. We cannot blame the shooters and they're both victims of this problem, no? Kaya nga sabi ko, we need the help of the national government for this. The government, especially the national government, to step up immediately. Kailangan talaga. Kasi nangyari na last time sa ibang lugar, parang Tacloban. Yes. Nangyari na naman dito sa Zamboanga. So, we cannot let this happen anymore. Suspicious o kahinahinala para sa Office of the Ombudsman ang matagal na pag-alis sa bansa ng mag-inang Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, nakakuha sila ng kopya ng Travel Authority ni Leviste kung saan nakasaad na naka-leave siya mula July 26 hanggang September 24. Pina-extend naman ni Legarda ang kanyang medical leave. Inimbestigahan ng Ombudsman ang mag-inang Legarda at Leviste para sa mga reklamong plunder at graft. Kaugnayan sa umunay sa buwatan para makakuha ng prangkisa at kontrata ang solar company ni Leviste. Ayon kay Clavano,
Hihilingin nila na kanselahin ang mga passport ni Legarda at Libiste kung may sapat na basihan para gawin ito. We want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. If there is a prolonged absence and we can consider them fugitives from justice, then that is the time that we will move for the cancellation of their passports. Sinabi ni Legarda sa isang pahayag na sumunod siya sa mga patakaran ng Senado nang maghain ng medical leave. Anya, hindi dapat siya akusahan dahil lang sa paggamit ng isang karapatang kinikilala ng batas. Wala raw siyang ginagawang anumang paglabag. Wala pang bagong pahayag si Libiste tungkol sa pag-alis niya sa bansa. Dati nang sinabi ng kongresista na walang basihan ng mga alegasyon tungkol sa kanyang solar company. Mga kapuso, patuloy pa rin po nagpapakawala ng tubig ang Binga at Ambuklaw Dam. Ayon sa Pag-asa, 2 gates ang nakabukas at naglalabas ng tubig sa Binga habang isa naman sa Ambuklaw. Pinag-iingat ang mga nasa malapit na sa ilog sa Itogon at Bocod, Benguet na posibleng maapektuhan ng pagpapakawalang ng tubig. Sa nakalipas po na 24 oras, tumaas ang water level sa Angat, Ipo, Lamesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoirs. Bumaba naman ang tubig sa Ambuklaw at Caliraya Reservoirs. Sugatan ng isang factory worker matapos barilin umano ng katrabaho niyang security guard sa Valenzuela. Sabi ng pulisya, posibleng nag-ugat ang krimen sa dating alitan. Balitang atin ni Gabriel Gonzalez. Nagkalat ang dugo sa sahig ng isang plastic manufacturing company sa Barangay Lawang Bato, Valenzuela hapon nitong linggo. Ito'y matapos barilin umano sa tiyan ng factory worker ng kumpanya. Ayon sa pulisya, nagcha-charge ng cellphone ang 52 anyos na biktima nang bigla siyang lapitan ng katrabahong security guard at siya'y binaril. Nagkaroon po ng pambuno hanggang sa maagaw po niya yung baril na gamit ng ating suspect. At sa tulong po ng kanyang mga kasamahan sa trabaho ay nakuha po, na-recover yung baril at na-pacify po sila. Naaresto ang sospek na nakuhanan ng kalibre 38 baril na kargado ng mga bala. Isinugod naman sa ospital ang biktima. Nakakulong na sa Valenzuela Police Station Custodial Facility ang sospek na nahaharap sa reklamong frustrated murder at illegal possession of firearms. Dahil yung baril na kanyang ginamit ay hindi pala sa kanya naka-issue, napag-alaman namin na ito ay sa security agency. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek. Batay po sa aming investigasyon, meron na silang dating alitan nitong victim. Di umano, ang ating biktima ay sinusumbong ang gawain nitong sospek na kapag naka-duty siya bilang gwardiya ay nakainom siya. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang biktima. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay sa panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan na ikinasawi ng 2 estudyante at iba pang isyu sa edukasyon, makakapanayam natin si Education Secretary Sonny Angara. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi at Connie, sa lahat ng nakikinig. Opo. Matapos po yung naunang school shooting incident sa Tacloban, naulit po ito dyan sa Zamboanga. Ano mahakbang na po ang ginagawa ng DepEd para paitingin yung school safety measures? Well, yung security measures natin, yung CCTV, yung metal detectors para hindi makapagpasok ng mga kutsilyo, mga baril, yung pagpapaganda ng bakod, yung pagka-hire ho ng security guard. Pero bukod ho dyan, Rafi, pati yung pagbabago ho ng pakikihalubilo sa loob ng eskwelahan, siguro yung emphasis lagay na natin sa mental health at saka yung tinatawag nilang psychosocial learning. Ibig sabihin, hindi lang yung pagtuturo ng mga nasa libro, kundi yung pangangamusta sa bata at pagtingin na maayos ang kanilang pag-iisip at kalagayan. Mm-hmm. Yun ay bibigyan natin ng mas pinaiting na focus, kumbaga. Dapat po talaga preventive, kumbaga. Paano niyo po ba mailalarawan itong halos magkakasunod na school violence? Krisis na ba ito sa edukasyon? I think kailangan lang ng panibagong approach siguro. Medyo because of social media, mas maraming impluensya na dito sa ating kabataan. So siguro sa
parte ng eskwelahan, kami titingnan natin yung mga pinupuntahang mga website ng mga bata, pero hindi natin makontrol yung buong araw ho ng bata. So, minsan nasa bahay ho siya. Yung mga magulang siguro dapat i-control yung use of social media, especially yung mga ibang games, ibang apps. Huwag basta-basta patagalin yung mga bata doon dahil minsan meron ding mga masasamang impluensya dyan. Meron ding nang re-recruit for terrorism, for yung tinatawag na nihilistic violence groups or influences. Yun, gusto natin iwasan yon. So, yun ay siguro ituturo rin natin sa mga magulang yon kung anong iiwasan. Nabanggit niyo po yung nihilistic violence at posibleng may mga groomer pang involved dito. May concern ho ba kayo na pwedeng gayahin ito ng ibang estudyante? Meron lagi nandyan kasi nasabihan na kami na minsan may copycat effect, especially yung pag minsan sumisikat po yung namaril, binibigyan ng parang sumisikat, binibigyan importansya. Minsan may di inaasahang epektong gano'n. So, tayo maingat po tayo sa pag-portray or paglarawan ng isang mga insidente tulad nito. At sa pag-report din, kailangan very objective at di natin pinag-glamorize yung violence unintendedly. Of course, victim din po itong mga perpetrators. Pero may nakikita ho ba kayong pattern or common ground sa mga naganap na school shooting incident so far? Hindi pa klaro itong nangyari sa Zamboanga. Andito nga tayo, Rafi, ngayon. Nakausap natin yung mga opisyalis ng Ateneo. At I think even sila hindi pa klaro kung bakit talaga nangyari. Kasi dito, dun sa Tacloban, medyo alienated or hindi nakakasama sa grupo yung perpetrator o yung namaril. Pero dito po sa Zamboanga, parang very well integrated naman. May kaibigan, may pamilya, at halos nasa top ng klase niya. So yun ang medyo misteryoso ngayon na siguro hindi pa lumalabas yung totoong, yung buong kwento dito sa nangyari. Pero ang malinaw po rito, may i-issue ng mental health problem. Nabanggit nyo na po kanina, yun ang kailangang tugunan dahil may mga ganitong problema na talagang hindi mo makikita hanggang sa may mag-manifest na. Kumbaga, paano po ito tutugunan ng DepEd, itong ganitong issue, lalo na sa mental health at yung mga anti-bullying policies? Yes, nag-hire ho tayo ng 10,000 new school counselor associates all over the country. In fact, dito sa Zamboanga, dito sa division, iba't ibang eskwelahan. Over 100 ang i-hire nating school counselor associates na may experience sa psychology, sa counseling. Yun, makakatulong ho yun kasi sila marunong ho sila mag-spot ng yung tinatawag na red flag o signal, senyales na may konting suliranin o problema ang ating mga bata at kaya nilang, minsan, ang kailangan lang naman, may kakausapin ng bata, hindi niya nararamdaman na wala siyang mapuntahan o wala siyang matakbuhan. And of course, malaki din ang kinalaman dito sana ng kanilang mga magulang. May mga dagdag pa pong katanungan ng aking kasamang si Connie. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Connie, sa lahat ng nakikinig. Opo. Gaano ho kalaki yung tulong, no, yung sinasabing pagsasagawa ngayon ng mga active shooter drill sa mga paaralan? I think makakatulong naman siya, pero ito unfortunately nakaschedule na yung shooter drill dito sa Ateneo de Zamboanga, pero parang it's in a few days time, so hindi naunahan sa nung event. But definitely malaking tulong ho yun dahil makakatulong sa pag-iwas po ng maraming casualty ko. Dahil ang tinuturo dyan is paano mag-react at yung importante dyan yung kung gaano kabilis mag-react ang mga bata. Alam nila saan sila pupunta, alam ng teacher, may mga drills ho yan eh. So, dito nga, akala nga nung ibang estudyante, drill lang yung pamamaril, pero nalaman nila totoong pamamaril. Okay. Kanina ho, may nakausap din tayo na organisasyon ng mga guidance counselors, at nabanggit po niya na napaka-importante talaga na maibaba po daw yung level ng hiring for guidance counselors. Ano na ho ba ang update natin tungkol po dyan para ho mas marami daw na makasama at makatuwang nila na mga talagang counselors for the students? Yes, tama yun, Connie. Kaya nag-hire tayo ng 10,000 school counselor associates. Pero wala tayong ma-hire na guidance counselor dahil yung mga guidance counselors natin kailangan pang may master's degree. So, iilan lang ho yan sa buong bansa. At kung aantayin ho natin lahat yun, hindi tayo aabutan ng siguro itong dekada.
dahil kulang po talaga yung supply all over the country. So, itong Student Council Associates, parang tumata yung guidance counselors din ho ito na marunong magbigay ng payo, marunong mag-spot ho ng mga problemadong bata. They have the requisite units or training at makakapagbigay din sila ng solusyon. Update tayo sa sitwasyon sa Zamboanga City kasunod ng pamamaril sa isang eskwelahan doon. May ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, ongoing ang sinasagawang psychosocial intervention at counseling para sa mga nasugatang estudyante sa naganap na pamamaril dito sa may bahagi ng Ateneo de Zamboanga kahapon. Nagpunta rito kanina si Department of Education Secretary Sani Angara at nakausap ang mga opisyal ng Ateneo de Zamboanga. Sabi ni Secretary Angara, sa gitna ng mga kinakasang simulation exercises sa mga paaralan sa mga sitwasyon tulad ng school shooting, mahalaga para sa mga magulang na maging mapagbantay sa kanilang mga anak, i-monitor ang mga pinapanood online at mga kausap sa social media dahil sa presensya ng mga individual na nais-impluwensyahan ang mga kabataan. Samantala, Rafi, nag-alay naman ng 2 kandila ang isang residente sa may gate ng Ateneo para sa 2 nasawing estudyante. Masakit raw para sa kanilang mga taga-Zamboanga ang pangyayari, lalo pat ang eskwelahan ay itinuturing na ikalawang tahanan. Inaasahan naman, Rafi, ngayong araw ang briefing ng Special Investigation Task Group para magbigay ng update kaugnay sa kanilang investigasyon sa nangyaring school shooting dito sa Ateneo de Zamboanga. At yung manalitas muna rito sa Ateneo, Zamboanga, balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, John Consulta. World-class Pinoy entertainment ang hatid ng Sparkle Stars na nakisaya sa Taste of Manila event sa Toronto, Canada. Kabilang sa mga kapusong nakabonding ng Global Pinoys, si Task Force Firewall star Miguel Tan Felix. Lively dance performance naman ang hatid ni Rochelle Pangilinan. Nakisayaw at nakising along din ng crowd kina John Rex at Paul Salas. Hindi rin nagpahuli sa kulitan with fancy Shuvi Etrata. Sulit daw ang pagod at malayong ibinyahe nila dahil sa ngiti at palakpak ng Global Pinoys. Nag-enjoy rin ang Sparkle Star sa mga pagkaing Pinoy at cultural traditions na tampok sa Taste of Manila. Media partner ng event na yan ang GMA Pinoy TV. Update na po tayo sa lagay ng panahon. Ngayong 3 bagyo ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Makakapanay po natin si Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ma'am Connie, at sa lahat po ng ating mga kababayan. Ma'am, ano ang latest na sa 3 bagyo na binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility? Well, ito pong sa Tropical Depression Neneng, yung bagyo na nasa loob ng PAR, huling nakita yan sa layong 675 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour near the center at gustiness na 70 kilometers per hour. It is moving westward, pero sa ngayon wala po itong effect sa atin directly. Ibig sabihin hindi po siya magkukos or hindi po tayo magtataas ng signal sa anumang bahagi ng bansa. Pero na-enhance o na-trigger mo dito yung southwest monsoon. At yung southwest monsoon, yun po yung nagpapaulan continuously sa atin dito sa malaking bahagi ng Luzon and some parts of Visayas. And then yung 2 pong bagyo na nasa paligid ng PAR, yung isa po na nasa kanlurang bahagi, hindi naman po ito makakaapekto sa atin dahil ito ay papalayo na. Papunta po ito dito sa Vietnam. Samantalang yung isa naman po na nasa east part ng bansa ay huling nakita sa layong 3,090 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at inaasahan na ito ay papasok ng PAR by Friday or Tuesday. Ma'am, hanggang kailan ho natin mararanasan ito hong mga mabibigat na ulan? Yung meron pa nga tayong tinasabi ho na hanggang katapusan daw ng buwan. Yes, possible po yan. Kumbaga ma'am, ang nakikita po natin ngayon, posible po na mag-improve kahit papaano, mag-ease yung mga pag-ulan, especially dito sa Metro Manila sa mga susunod na 2 araw. Pero definitely, ang nakikita po natin, hindi po tayo magkakaroon ng monsoon break. So yung monsoon o southwest monsoon ay halos tuloy-tuloy pa rin until end of the month dahil po yan sa mga triggers, dahil po sa mga circulations na nasa paligid ng PAR na continuously mag-e-enhance ng habagat. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, ma'am.
Yes po, good morning po. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. At yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampe. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.